Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay I Like Song at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ibigay mo sa akin. Mga pagsasanay sa antas ng Diyos. Ano ang pinakabihirang bagay sa mundong ito? Iyon ay hindi hihigit sa isang nangungunang antas na artifact at pamamaraan. Ang dalawang bagay na ito ay ang pinakadakila para sa pagpapabuti ng base ng paglilinang ng isang tao, ngunit sila rin ang pinakamahirap na natural na makuha. Lalo na yung huli. Kung tutuusin, ang isang tao ay maaaring pekay ng artifact, kaya malaki ang posibilidad na maipasa ito, at hindi ito mawawala sa pagkawala ng unang henerasyon na may-ari. Ngunit iba ang mahusay na kasanayan. Kung hindi na ipasa ng mga masters ang skills, malaki ang posibilidad na sila ay mawala. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, ang dahilan kung bakit napakarami at tuloy-tuloy ang mga alagad ng Zhangmen Shujiao ay hindi lahat dahil may sariling pamamaraan ang mga Zhangmen. Bukod dito, hihilahin pababa ang pinakamahuhusay, ngunit mas magaling si Han Sanchen, pumunta ka lang sa antas ng Diyos. Sa totoo lang, ang hindi malay na reaksyon ni Guchu ay talagang hindi siya naniniwala. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay masyadong haka-haka. Maraming tao ang hindi namamalayan na iniisip na hindi ko magagawa ang antas ng pagsasanay na ito sa buhay na ito. Kahit na magkaroon ako ng pagkakataon na makita ito, nakikiusap na ako sa aking ama na Aidmanda ang aking lola, at ang berde sa libingan ng mga ninuno. Naninigarilyo. Ngunit ang katotohanan ay sa pamamagitan ng drill ni Han Sanchen ngayon, mapapatunayan ni Guchu na ang bagay na ito ay talagang isang kasanayan sa antas ng Diyos. Kung wala siya, kung hindi dahil sa mga kasanayan sa antas ng Diyos, imposibleng magdulot ng napakalaking pinsala. Sa madaling salita, kahit na ang tinatawag na nakakabaliw na ito ay hindi antas ng Diyos, ito ay malapit sa banal na kamalayan. Ganitong bagay lang, ibigay mo. Nagtaka pa si Guchu kung naghahalusinate ba ang kanyang pandinig. Ngunit matapos itong pag-isipang mabuti, mabilis na naunawaan ni Guchu ang tunay na kahulugan ng Regalong ito. Huangrong. To put it bluntly, it is called giving away, but to put it bluntly, it is bartering. Masamang bagay ba para kay Huangrong, na binili ng 70 bilyon, ang makipagpalitan ng cheat book sa antas ng Diyos? Hindi masama. Ang mga kasanayan sa antas ng Diyos ay bihira ngunit hindi hinahangad. Bagamat magaling si Huangrong, ito ay bihirang antas lamang. Ang dalawa ay wala sa parehong antas sa lahat sa mga tuntunin ng mga antas at antas, ngunit si Huangrong ay nanalo lamang kapag mayroong sapat na mga numero. Gu Gongzi, 90 billion ang binili mo, di ba? Bibigyan kita ng isa pang 5 billion. Maaari mong ibenta muli itong batch ng Huangrong sa akin. Gu Gongzi, handa akong magdagdag ng 10 bilyon. Oo, talagang mapapabuti ni Huangrong ang kabuoang lakas ng isang pamilya sa mas malaking lawak, ngunit palaging may pinakamataas na limitasyon. Ngunit ang mga kasanayan sa antas ng Diyos ay iba. Maaari niyang i-promote ang isang tao, ngunit ang pinakamataas na limitasyon nito ay napakataas. At kapag naabot na ng isang tao ang rurok, hindi ba ma-promote ang kanyang pamilya sa isang lugar tulad ng demon race? Sa ibabaw, ang mga miyembro ng pamilya ay hindi lalago ng labis, ngunit maaari ba silang makinabang sa pagiging nasa tuktok? Maaaring mas malaki. Alam mo, alin sa tatlong pangunahing tunay na pamilya ng Diyos sa 8 Directions World ang hindi direktang lumaki at lumakas dahil sa napakaraming tao? Kaya, ang ilang mga nakatagong bagay ay hindi nakikita, ngunit maaari mong isipin ang mga ito. Young Master, ngayon parang nagsasalita na talaga siya kapag gusto niya si Huangrong. Ngumiti ng pilit si Luo Jin. Kung alam niyang ito na ang katapusan, hindi na sana niya ilalagay si Huangrong para sa
auction, at nakipagpalitan ng mga bagay kay Han Sanchen ng pribado. Naiintindihan din ni Gu Chu ang mga benepisyo, ngunit ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya sigurado ay lalabas siya para sa isang misyon. Si Huang Rong ang plano ng pamilya, at ang pamilya ay hindi nag-atubiling humiram ng pera sa bangko. Kung hahayaan nilang baguhin ito sa kalahati, talagang mahirap ipaliwanag ang isang mahalagang bagay. Young Master, hindi mo pa ba naiisip? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Malinaw na may malaking kalamangan si Gu Chu, kung hindi magiging ganoon kakumpiyansa si Han Sanchen na tiyak na babalik si Huang Rong sa kanyang mga kamay. O sa auction house, direktang isinangla ni Han Sanchen ang mga kasanayan sa antas ng Diyos upang taasan ang presyo kapalit ng pera, kaya bakit maghintay hanggang ngayon? How about this, Mr. Go? I will personally help you lay the foundation for this God-level exercise, so that your next practice will be easy. Of course, I also promise that I only read the first part of this exercise for practice. As for I haven't read the follow-up at all, so it is definitely your exclusive secret method. Ang pangungusap na ito ay maaaring mukhang magaan, ngunit ito ay talagang ang huling dayami na maaaring matabyunan ang isang kamelyo. Natatangi. Tulungan ka ring magsanay ng mga pangunahing kaalaman. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Han Sanchen ay karaniwang nagpakain sa iyo ng lahat ng pagkain sa iyong bibig, kailangan mo lamang ibuka ang iyong bibig, at, sa isang bibig, maaari ka pa ring kumain ng isang bibig na puno ng langis. Hindi ba ito ang huling damo na bali, sa likod ng kamelyo? Paano? Ang dalawang salitang ito ay halos tumama kay Gu Chu sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang ayaw niyang mawala si Huang Rong, at talagang ayaw niyang sumalungat sa orihinal na plano ng pamilya at magnegosyo ng mag-isa. Talagang sinunod niya ang mga patakaran. Sa pangkalahatan, imposible para sa isang malungkot na pamilya na umiral sa gayong pag-uugali na lumalabag sa orihinal na plano ng pribado. Ngunit walang magawa, nagbigay si Han Sanchen ng sobra. Teka. Ngunit nang papayag na si Gu Gangzi, tumayo ang kanyang entourage sa oras. Sabi mo God level o God level. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadali siyang sumaludo sa kanyang Young Master, at sinabing, Young Master, napakaraming paraan ng panlilinlang doon, kahit na ang trick na ginamit niya ngayon ay tila malupit. Gayunpaman, paano mo masasabi kung talagang nabawasan ang kanyang lakas dahil ayaw niyang makasakit ng iba, o kung siya ay isang pagtatakip lamang, nagpapasaya sa panonood, ngunit ito ay talagang walang silbi. Sa madaling salita, sunod-sunod ding tumango ang ilang nasasakupan sa paligid ni Gu Chu. Bukod dito, hindi lamang sila, may ilang nakapanood din na nagpahayag ng kanilang suporta. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen. Hindi niya masisisi ang mga ito sa pagiging mapili kung mayroon siyang gayong mga pagdududa, at ang posibilidad na ito ay umiiral, ngunit mula sa pananaw ni Han Sanchen, ang mga taong ito ay walang sama ng loob sa kanya, at siya ay talagang wala. Tungkol naman sa pagpatay sa iba. Sa pagkakataong ito, hindi malapit o umatras. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang pangungusap at tumingin sa taong nagsalita, kung gayon, paano mo gustong patunayan ko ito? Ito ang dapat mong isipin tungkol sa iyong sarili, hindi para tulungan ka namin. Sabi ng subordinate. Walang magawang umiling si Han Sanchen, at magsasalita na sana nang biglang pumasok ang isang lalaki na may kakaibang damit mula sa labas. Payat at payat ang taong ito, parang poste ng kawayan, itim ang balat na parang plastik na damit. Nakabalot ang mukha ng itim na tela, at halos dalawang mata lang ang nakalabas. Sa hitsura ng taong ito, kitang-kita ni Han Sanchen ang bakas ng displeasure na lumilitaw sa mukha ni Luo Jin. Sa sumunod na segundo, humakbang si Luo Jin patungo sa lalaki. City Master, bahagyang yumuko ang lalaki. May mali ba? Malumanay na tanong ni Luo Jin, ngunit sa paglilinang ni Han Sanchen, malinaw at malinaw niyang naririnig ito. Oo, dumating na sila. Nang marinig ito, naikuyom ni Luo Jin ang kanyang mga kamao, karaniwan, ang auction ay darating sa ika-7 araw pagkatapos ng pagtatapos ng auction. Bakit ang aga mong dumating sa taong ito? Sa madaling salita, may ganoong malaking pagpupulong sa Yetian City, nagmamadaling mag-ani. Anong bastard? Ako ay nasa Yetian City sa loob ng maraming taon, kailan sila nawala? Na may sumpa,
Ikanaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, pumunta at sabihin sa kanila, maghintay sa likod ng lungsod, ang auction sa lungsod ay nagbibilang pa rin, at least pag-usapan natin ito bukas. Oo, atras na sana ang lalaki pagkakuha niya ng order. Sandali lang, biglang pinigilan muli ni Luo Jin ang lalaki, nag-isip sandali, at sinabi sa malalim na boses, kapag kinakausap mo sila, huwag mo silang kausapin tulad ng pakikipag-usap ko sa iyo, subukan mong maging banayad, alam mo ba? Naiintindihan ng nasasakupan. Ikanaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ito ng mabilis, at pagkatapos ay bumalik kay Han Sanchen at sa iba pa. Sa pagtingin sa problema sa mukha ni Luo Jin, hindi mapigilan ni Han Sanchen ang mapangiti sa sandaling ito. Kumbaga, kung nagkataon, kapag gusto kong matulog, may mag-aabot sa akin ng unan. Panginoong Luo City, tanong ni Guchu na may pag-aalala. Bagamat walang sinabi si Luo Jin, si Guchu, na nasa Yetian City buong taon, ay alam na alam ang lahat ng mga sikretong ito. Ikanaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya, ngunit halata, sa kanyang ekspresyon, paano siya magiging maayos sa ganitong hitsura. Ngumiti si Han Sanchen, may gagawin si City Lord Luo, ngunit sabihin mo sa akin, baka, matutulungan kitang malutas ito. Joke, kunwari adik ka talaga no. Gusto mo pa tumulong sa pag-resolve. Nagbebenta ka ng peke, tama, at kahit ibenta mo ang totoong bagay, mayaman ka talaga, ano? Hindi ka taga Yetian City, lalong-lalo na ang taong nakipag-ugnayan sa Yetian City buong taon. Siyempre, hindi mo alam ang Yetian City. Maraming rules, ang masasabi ko lang, minsan kailangan mong buksan ang iyong mga mata, kung hindi, hindi mo alam kung paano ka namatay. Pabayaan mo na ang sarili mong negosyo, binata, hindi mo alam ang taas ng langit at lupa. Katatapos lang magsalita ni Han Sanchen, at malapit nang magsalita si Han Sanchen, nang biglang may kumatok, at ang lalaking nakasuot ng itim na, plastic, na damit ay diretsyong lumipad. Boom! Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang parabola at dirdiretsyong dumaong sa kinatatayuan niya at nag-uulat kay Luo Jin kanina lang. Matapos ang isang malakas na tunog, ang mga brick sa lupa ay nabasag, at isang subo ng dugo ang umagos mula sa itim na tela na nakatikip sa kanyang mukha mula sa bibig ng lalaking nakaitim. Ito, halatang nagulat ang lahat, at alam ni Luo Jin na sarili niyang tao iyon, kaya nagulat siya. Gayunpaman, tulad ng gusto ng lalaking nakaitim na itaas ang kanyang ulo, ang kanyang leeg ay baluktot at siya ay namatay dahil sa malubhang pinsala. Nagalit si Luo Jin at biglang itinaas ang kanyang ulo, para lamang makita ang isang grupo ng mga tao na mabagal na naglalakad patungo sa direksyon kung saan lumipad palabas ang kanyang kamay. Ang grupong ito ng mga tao, na nakasuot ng simpleng itim na damit, ay sumakay sa mga itim na kabayo na binago ng itim na usok, at dahan-daang dumating. Na nakataas ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga belo, at tanging ang kanilang mga mata at noo lamang ang nakalantad, kaya't ang kanilang mga mukha ay hindi maaninag ng malinaw, ngunit mula sa kanilang nakalantad na mga mata, makikita ang lamig at kalupitan. Ikaw, malamig na sigaw ni Luo Jin, at tatayo na sana at sumugod para makipagtalo sa kanila, ngunit hindi siya makalakad ng kalahating hakbang pasulong. Wow! At halos kasabay nito, matapos makita ang grupong ito ng mga tao, ang mga bisita sa eksena ay hindi maiwasang patahimikin ang lahat ng kanilang mga boses. Ang mas nakakatakot ay hindi nila maiwasang kusang umiwas, pilit na bang ibigay. Kahit medyo malayo pa ang grupo ng mga tao, hindi na nila kailangan gumawa ng paraan ngayon kung gusto nilang lumapit. Pero, ganito pa rin sila. Malamig na tiningnan ni Han Sanchen ang grupong ito ng mga tao. Ang kanilang bilang ay talagang hindi masyadong marami. Ang isang magaspang na tingin ay tinatayang nasa 30 tao lamang. Ngunit ito ay isang bilang ng mga tao na maaari itong direktang mabigla sa madla. Gumalaw ang grupo ng mga lalaking nakaitim, at ang mga itim na kabayo sa ilalim nila ay nagbubuga ng itim na usok, naglalakad patungo sa gilid na ito ng hakbang-hakbang. Ang malutong na tunog ng mga horseshoes ay parang death knell na tumutunog sa puso, takot. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Luo Jin, at nang ang grupo ng mga tao ay lumakad sa harapan niya, sa wakas ay pinilit ng malamig na pawis si Luo Jin na panasan ito. Panginoong Luo,
Mahinang sigaw ng pinuno, ang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng madilim na impyerno, at ang mga balahibo sa tenga ay tumindig. Tingnan mo, ang espesyal na sugo. Medyo nahihiya ang boses ni Luo Jin, at hindi niya mapigil ang magsalita ng mahina. Hehe, hindi ba ngayon lang sinabi ni Lord Luo sa mga nasasakupan niya na nakakainis tayo? Bakit, nagkakaganito na naman siya ngayon? Ngumisi siya. Nang marinig ito, ang mukha ni Luo Jin ay labis na napahiya, hindi niya inaasahan na maririnig ng mga taong ito ang kanyang mga salita ng galit. No wonder diretsong pinatay ang mga subordinate niya, it turns out. Nataranta lang si Luo saglit, please forgive me. Ibinaba niya ang ulo at mabilis na humingi ng tawad. Nalilito saglit, sa tingin ko ay medyo nagrereklamo ka. Gayunpaman, City Lord Luo, ikaw at ako ay magkakilala at nagtutulungan sa loob ng maraming taon, at ayaw kong maging seryoso sa iyo dahil dito. How about this? May sinabi ka na hindi mo dapat sabihin in a moment of confusion, tapos nasa brainstorming din ako. Let's pay 20% of the original tax, what do you think? 20%, narinig ni Luo Jin na muling pinagpapawisan ang kanyang noo. Kahit na ang 20% ay hindi gaanong, ngunit ang halaga ng buwis ay napakalaki, kaya ang 20% ay talagang napakalaking halaga. Gayunpaman, kahit na ganoon, tumanggaw lamang si Luo Jin ng masunurin. Total, laging nasa labas ng katawan ang pera, at least, kumpara sa grupo ng mga tao sa harap niya, ay ganito. Oh, nga pala, nakalimutan kong sabihin kay City Lord Luo. May utos mula sa itaas. Total, 8 taon nang nagdaos ng grand event si Tiancheng ngayong taon, kaya pinadalhan ako ng Panginoon ng Reg along pagbati. Matapos ang mga salita, itinaas niya ang kanyang kamay at iniabot ang isang maliit na itim na kahon kay Luo Jin. Salamat, Panginoon, salamat sa espesyal na sugo. Ngumisi ang lalaki, bahala ka. Gayunpaman, sinabi rin ng Panginoon na ang 8 taong kaganapan ay labis na kumikita, kaya't ang pagbubuwis sa taong ito ay hindi dapat katulad ng mga nakaraang taon. This year, triple pa yan base sa mga nakaraang taon. Siyempre, 20% din ang dagdag na buwis pagkatapos ng triple. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Luo Jin, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!